Dito wala nakaupo, sir. Mga sir. Tanggalin ko muna to. Sa gabal. Yung nasa likod, pwede yung makiusap. Dito lang tayo uupo sa malapit. May nakaupo dyan, no? Ayan. Yung sa likod, yung hilira ng ano, dito man. Kayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasi ang unang bigyan ng certificate yung nasa harapan. So baka mamaya matagalan tayo. Abutin ng pag na-consume yung 3 minutes. Pag na-consume yung 3 minutes, tapos ang bigayan ng, ay di pala tapos ang bigayan ng certificate, yung nasa likuran, pabalikin na natin sa sunod na linggo. Kaya po kayo? Ha? Ito, bakante oh. Okay. Itong gawain ko araw-araw. Nagbibideo. Kasi bakit? Malaking bagay ito. Remembrance ko. Remembrance mo rin. No? Kasi maraming umaalis. Pagdating wala mga remembrance. Kaya pag binuksan mo yung sinerge mo sa social media, nandito ka sa Pidos, alam mo yun, i-search nyo January, ano ba yun? 31. Pag-search nyo January 31, makikita nyo doon. Nandoon kayo. Kasi bukas, lalabas na kayo sa social media. No? Kaya, sa mga hindi ganong nakikita dyan, pwede ka naman lumapit dito eh. Sabihin mo, ay, shout out po sa aking mga mahal sa buhay. Matagal na akong nagtatago. Hindi naman talaga nagtatago o hindi umuwi dyan. Pero hindi naman ako talaga nagtatago. Naghanap ng trabaho. Ito ngayon, mag-abroad na. Bye-bye. Bye-bye na. Kasi, hirap sa Pilipinas. Wala na mahanapan ng trabaho. Mayroon man. Pero hindi ng sildo, no? Kaya bahala na. Bahala na kung anong mangyari sa akin pagdating sa labas ng bansa. Kaya kayo nandito sa Pidos ngayon. Tama? Ang sabi ni Mr. Bong, Pidos, ano, bakit ka sa Pidos? Anong halaga ng Pidos? Upang maihanda ang inyong mga sarili sa panibang hamon at pagsubok na kakaharapin sa labas ng bansa. Tama? Panibagong pagsubok, hamon pagdating sa labas ng bansa. Bakit meron mga pagsubok doon? Yes. Ha? Marami. Sino mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Okay. 5 lang. First timers, taas yung mga kamay. 6. Mayroong hindi tumataas ang kamay. Mayroong hindi tumataas ang kamay. Ano kayo? Sabi ng Lord dyan, pakialam ko sa iyo. Kasi gutom na kami. Okay. Okay. Sinabi ko lang 5 and 6. Hindi naman na ako nagbibilang. Mas marami yung mga first timers. Kaya pag tinimes mo, 5 times 6 equals 30. Tama? Ang tao ay 30 sa loob. Kaya sinabi ko 5 times 6. No? Yan ang ano ko, pinaka-favorite na subject ko noon, sir. Mathematics. No? 1 plus 1. 11. May inantok. Dito sa part ko, walang antok. Madaming speakers dito, kahit saan ka magpunta dito, puti ka lang ng antok. Pagdating sa part ko, walang antok. Walang inaantok, lahat gising. Lahat ng gutom. Busog. Busog. Kasya man, kasya. Yan. Hindi pa ako tutalin lang yung pagpakilala. Sinabi lang kanina ni Mr. Bong, Mr. Sam Carabajosa. No? Okay, magpakilala naman ako. Yung talagang kumpleto, may apelido, no? At kung ano ang function ko dito, okay. May ballpen ba? Yan. Salamat. Sayang yan sila. Okay. Isulat niyo ang pangalan ko. Ha?
Okay, kapangalan ko pinawin Mrs. Sanggar Rosa, tagapagsalita ng Mipa Pilos Manila sa Sarlay. Nandito rin po kami ng tanong, Mrs. Sanggar, kaya nandito kami dahil sa napakagawang services para sa inyong ibalit tanong. Mrs. Sanggar naman ang mga services na yun, ang lagi kong sagot ganito, mamaya inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Pag pinasulat ko sa iyong pangalan mo, isulat mo kaya, hindi kasi mabilis, tama? Mabilis ako magsalita, ma'am. No? Kaya, kahit hindi isang litra ng pangalan ko, hindi man ang may sulat-sulat. Di ba? O may nakasulat, wala. Makita ba kayo dyan? Kita naman pala si ma'am. Okay, ang tanong ko, ma'am, ano ang gusto mo? Mabilisan o matagalan? Moderate. Moderate. May accelerate. Ang tanong ko, mabilisan o matagalan, moderate. Dahan-dahan lang. Okay. Okay, dahan-dahan lang, no? Bakit? Pag dahan-dahan, talagang fail na fail mo kami. Fail na fail mo. Kung ano, no? Lumulo mo. Fail na fail mo. Kung ano ang ating napag-usapan ngayon, tama? May sinabi ba ako ng sama ko lang? Di ba wala naman ako? Dahil fail na fail mo ang paglabas mo dito, mayroon kang natutunan. Dahil may natutunan ka, siyempre, pagdating sa labas sa bansa, nai-apply mo, ikaw yung OFW na tagumpay. Tama? May masama ba doon? Di ba wala naman? Ang iba kasi, mapag-isip lang na masama. Kaya kung ano-ano nang iniisip, mga green-minded. Yan. Tapos nako, walang antok dito. Pero kung talagang hindi nang kaya ng mata mo, sige pumikit ka lang. Ang problema, pumikit ka na nga, pero magugulat ka naman, bigla naman aangat yung puwit mo sa upuan. Yun ang naging problema dito. No? Yung hindi nakayanan ng antok, midlip na. Ang problema yan, aangat naman ang puwit sa upuan. Kaya dapat concentrate, hindi sa katabi, hindi sa cellphone, dapat sa akin lang, ma'am. Ma'am, habang ginagawa natin to, concentrate lang. Mama, ginagawa natin yung pidos, concentrate lang. Okay, ma'am? Kailan nakapokus ka lang, sa akin ka lang. Hindi kung saan-saan. Okay. Ma'am. Okay. First timer? Ex-abroad? Okay. Ex-abroad, magtatanong lang. First timers. Hindi ba kayo magtataka? Di ba nagpataas ko ng kamay kanina? Kung sinong first timer ex-abroad? Sinong mas marami? Ex-abroad, first timer? First timer. Hindi pa kayo magtataka mga first timers kung bakit kukunti na lang ang mga ex-abroad? Hindi pa kayo magtaka? Hindi. Sabi naman ng iba dyan, hindi naman. Pero sabi ng iba dyan, oo nga, no? Bakit kaya? Kukunti na lang. Kasi, sabi ng iba, baka nadala na. Sabi naman ng iba, siguro, yumama na. Ang sabi naman ng iba, siguro, nag-migrate na. No? Kaya, yun ang nasa isipan nila. Okay. Kukunti lang ng sa abroad, sa totoo lang talaga. Kasi bakit? Ano? Wala pa akong sasabihin sa inyo. Hindi ko naman alam eh. Okay! Ngayon ganito. Mr. Sam, bakit ka nang tanong ng tanong? Siyempre, gusto ko lang malaman. May nabanggit ba si Mr. Bung kanina sa inyo? Nabanggit? Ano daw? Malaki na boses. Malaki boses. Talaga? Pag sinabi mo na sa Salazar Manila, ito ang RS News sa Migarwasa ang nagdilikod sa pagbabalita. Ganun ba daw? Pag sinabi mo na sa Salazar Makati, ito si Babatar 141 ang nagulat si Pira na may tulong lakas 50,000 watts. DWIG! Ganun daw? Malaking ang boses, no? Sabi ni iba, akala ko kanina tanod pumasok. Kasi may salikot. Tanggalin ko na lang putuhan para hindi na kayo magduda sa akin. Okay. Ano ko nakapagtakin? Okay! Hindi ako tanod. Nandito ako. Just in case. Emergency para sa inyo. Bakit?
emergency. Mrs. Sam, ano pa mayroon? Maraming umalis na mga OFWs. Nang silang nag-apply pa lamang, dumaranas ng sobrang pagod. Tama? Pagod, gutom. Tapos, after mag-comply lahat ng mga requirements, magpa-medical pa. Ipa-medical. Paglabas na result ng medical, mayroong fit to work. Mayroong may positive, may negative, may unfit. Ang hirap, no? Kaya, ang iba, gustuhin man, walang magawa. Kaya magpadumot muna. Then, pag gumaling na, saka naman, pidos pag after ng medical. Pag nagpidos na, medyo makaramdam ka na ng medyo masaya. Kasi after na magpidos, talagang flight mo na. No? Flight na eh. Kaya minsan, yung kababayan natin hindi alam, sobrang saya, sarap ang naramdaman. Kasi nagpidos na. Hindi pa naman totally talaga alam yung kanyang pinapasukan. Yung kinalalagyan niya, hindi pa alam. Talagang, nandito pa sa Pilipinas eh. Kasi, dito kanina, iba yung part ko, iba kay Mr. Bong. Kaya ang part niya is part ko, at yung part ko, hindi niya part. Bakit? Accredited facilitator ng UWA, accredited din ako. Authorized signatory ng PIDOS certificate, authorized din ako. Kaya lang pagdating sa part ko, ngayon, iba. Bakit? Welfare assistance in case of emergency. Kaya iniisip ko kanina, okay na. Mamaya may certificate na tayo, kasunod dito flight na. Ang tanong, gaano ka sigurado? Di ba? Kaya ako nandito. Upang ipaalam sa inyo kung ano ang pagiging buhay OFW. Alamin mo ang batas bago ka umalis. Alamin mo ang pinasukan mo. Kasi bakit? Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Tama? Ulitin. First timers, iba ang batas dito. Iba. Ang batas doon. Kaya ako'y magtatanong sa mga ex-abroad. Iparinig niyo sa mga first timers. Parinig niyo sa mga first timers. Ex-abroad. Isang tanong lang, isang sagot. Yung totoong buhay, OFW pagdating sa labas ng bansa. Kung ikaw ay ex-abroad, yung naging karanasan mo, at hindi lang sa'yo, naging karanasan ng iba. Ex-abroad. Ang tanong, masarap buhay OFW o hindi? First timers, narinig nyo? Isa lang ang sumagot. Isa lang ang sumagot, pero alam ko, may sumagot mahina. Pero wala kang marinig na masarap. Ang sagot, hindi. Ma'am, first time ex-abroad. Kayo po? Ex-abroad. Diba? Ikaw sumagot, ma'am, hindi. Tingnan niya si ma'am. Sumagot na hindi. Anong trabaho mo dati doon ba? Anong trabaho mo dati doon? Caregiver po. Si ma'am ay caregiver. Yan. Kamusta? Nakapag-ipon, ma'am? Hindi po, receive. Hindi nakapag-ipon. Ilang taon ka doon, ma'am? 2 years and another 2 years. 4 years lahat. All in all is 4 years. Puro daw resibo, guys. Ang naipon niya. May anak. Mayroon po, 2. Okay. May asawa. Patay na po. Bakit mo pinatay? Mampatay na. Namatay sa I sakit. lost my husband. Talaga? 2020. 20 years na? 2020. Ah, 20. Ah, talaga? Anong kinamat yan, ma'am? Hindi ko yun po. Kidney failure. Pasok siya sa COVID. Dati! Kahit hindi naman talaga COVID, na aksidente ka lang sa motor, COVID na yun.
Tama? Kasi bakit? Nabangga lang sa poste, lasing, naglalakad. Pumutok yung noo. COVID na yun. No? At least walang babayaran sa hospital. Pag na-charge ka, as COVID. Libre ka pa. Meron ka pang komisyon sa asawa mo. Then, siyempre, magtataka ka. Ang bait ng mga doctors. Alam ko may mga nurses dito, huwag kayong open ha. Nurse po. Alam ko may nurse dito. Sinong nurse? Yan. Nakatingin na ako. Sir, doktor. Nurse din. Hindi. Magkasama kayo, sir? Sa agency. Sa agency lang. Nagkakilala na kayo? Okay, mabuti naman. Ha! Pag COVID, 700,000 sa ospital. Doon ma'am, ospital sa amin, hindi sa inyo ha. 700,000. At dito may 50,000 yung pasyente. Nagtaka ako, bulumbadaan ako, nakailira yung patay. Puro patay, puro COVID yan. Anong kasagsagan ng COVID-19. Kaya matahimik eh. Walang reklamo. Yung pala may pinirmahan ka doon, yung waiver, no? Na pag pumirma ka doon, akala mo anong pinirmahan mo, akala mo, ayuda. Yung pala, para hindi ka na makapagreklamo. Okay, huwag na natin pag-usapan yan. At least, para malaman yung katotohanan, ma'am, wala nang asawa. Sinong ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas? 20 years. 20 years. Wala. 15 years. 10 years. Meron. 8 years. Wala din. Si ma'am lang ang 4 years. Ma'am, nung umalis ka, nung nagpidos ka? Yes. Saan ka nagpidos, ma'am? Hindi mo na matandaan. Online po. Online. Nakita mo ba ako sa online? Kasi nag-online, kailan may makikita ka doon na kung sino nag-lecture. Hindi mo rin matandaan. Kasi pag sinabi mo, hindi mo ako nakikita, kahit nagpidos ka, ma'am, totoo yun. Kasi wala naman ako doon talaga sa pinagpidosan mo. No? Ma'am, importante ma'am, masaya ka, nandito ka ngayon. Babalik ka, anong posisyon mo ulit, ma'am? Ganun din. Ganun pa rin po. Okay. Guys, makulit lang. Mahilig lang magtanong. No? Kasi para malaman ko lang yung anong nasa kalooban mo ngayon. Okay, ngayon. Kamusta? Nasa 100% kanina yung excitement nyo. Yung after ni Mr. Bong, no? Kasi kasunod noon certificate. No? Certificate after ko, baka may video pa. Pero alas 3, tapos naman talaga kayo. Tapos na. So certificate, bigyan ng certificate, makauwi na. Ang tanong lang, lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay, siya nakapag-sign na ng kontrata. Wow. Thank you. Mas marami. Sinong hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Parang pare-pareho. Okay, mabuti naman. Kasi kadalasan dito, maraming nagpipidos, hindi pa nakapag-sign ng kontrata. Okay, ngayon. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na, meron po tayong batas na pag-usapan ngayon na dapat mong malaman. No? Na dapat mong malaman. Mapa-ex abroad, mapa-first timer, dapat mong malaman to. Kasi, bihira yung pidos na nagsasabi ng ganito. Bihira yung pidos na bago ka umalis, no? May maramdaman ng takot na akala mo, sa isipan mo, dapat i-encourage kami kasi paalis na kami. Totoo yun. Kasi dapat ang mga OFWs mahalin. Mahalin. At kung totoong minamahal yung OFW, dapat pinapakain. Hindi pinapagutuman sa training. No? Ngayon magtatanong lang. Mr. Sam, okay. Ano ba yung ibig mong sabihin? Ganito. Kung 100% kanina ang excitement mo dyan, kasi more on encouragement, pagdating sa part ko, baka may mga discouragement, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magtaka, huwag kayong matakot sa mga marinig niyo sa akin. Bakit? Dapat nyo lang itong malaman. Dito natin makikita kung talagang, kung gaano katibay ang loob mo ngayon. Kaya it is a part of your training. Dadaan ka sa training, kailangan may natutunan ka, at dapat, pag may problema, kaya mong solusyon ang problema mo. Tama? Kaya ngayon, sana, walang bawas ang excitement mo
na 100%. Bakit? Tuwing tanong ko at may sasabihin ako sa iyo at nangyari sa iyo, magbawas ako ng 20% bawat excitement mo. Sa 100% na excitement mo. Kaya ako yung nagtatanong. Ready na ba? Dito mo malaman ngayon kung ano ang nangyari sa iyo. Nung magtanong ako kung sino nakapag-sign ng kontrata, mayroong nakapag-sign, mayroong hindi. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba dyan, ha? Sign ng kontrata? Bakit kami wala pa? May ibig sabihin, bawas na ng 20% ang excitement mo. Ang natira is 80%. No? Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. Yan ang nasa batas. Dapat sisiguraduhin na sa iyong after ng pagpidos, sisiguraduhin na ikaw makaalis na. Bakit? Nasa batas. Uli. Mula nag-apply ka at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, mula nag-apply ka at nabisahan ka, dapat wala ka na ngayon sa Pilipinas. At dapat wala ka na ngayon sa iyong inuupuan dyan. Sabi ng iba, patay tayo. Bakit ako nandito pa rin? May ibig sabihin po yan. Another 20%. Ang mababawas doon sa excitement mo, ang natira, 60%. Next. Mayroon pa kaya? Sabi ng iba dyan, mayroon pa. At dapat, bakit siguraduhin makaalis ka na? Yan ang nasa batas. At, ang iba kasi dyan, nakapagbayad na ng placement fee. Sabi ng iba, oo nga, placement fee, ako bayad na rin. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Na, sabi ng iba, ha? 1 month salary? Bakit kami sobrang laki? May ibig sabihin, marami ka lang pera. Kaya kinuhaan ka na sobra-sobra. Overpricing. Kaya, meaning to say, bawas na naman ang excitement mo ng 20%. Ang natira, 40%. Maraming salamat. Tayo'y uuwi na. Ay, karating nyo lang, ma'am. Dito, ma'am, sarapan, ma'am. Kasi itong pinakaupuan ng mga latecomers sa harapan dito. Dito po, huwag kayong mahiya. Akong bahala sa inyong mamay dalawa. Yan. Dito, bawal po umupo dyan. Upuan ng mga ano na yan, manager, yung president. Ito po yung upuan ng OFW. Yan, guys, parating na sila. Yan, ha? At least, andyan, ma'am, para ano. Welcome po sa inyong dalawa sa Pidos. Pauwi na kami, pero paupuin pa rin kayo namin. Okay! Dapat! Based on 1 month salary. At dapat pag nagbigay ng placement fee o nagbayad, saan mo ba? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant? Saan lugar? Dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, bakit kami sa Jollibee? Tapos, at sabi na naman ng isa, at least pinamirinda tayo. Okay lang yun. Pinamirinda ka. Pero tandaan mo, pira mo yun. Hindi niya pira yun. Nung kumuha siya ng pira. Ngayon, kung sa labas ka, nagbayad, hindi sa agency, may ibig sabihin, another 20% na naman ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira, 20%. At dapat, pag nagbayad ka, anong mayroong hawak kasi? Kaukulang, resibo. Sabi ng iba, resibo? Bakit kami wala? Ang ibig sabihin, nadali ka na. Meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. Guys, hindi madali ang pinasukan mo bilang isang OFW. Kaya dapat alamin mo kung ano tong pinasukan mo. Hindi lang yung super excited ka lagi, no?
talagang gigil na gigil ka na aalis, pero hindi mo naman alam kung ano ang maging kahinatnan mo. Ingat. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Yung na-encounter nyo ng isang OFW, base doon sa nabanggit ko, biktima ka ng illegal recruitment. Kaya dapat, nangyari man sa'yo, huwag kang malungkot. Makaalis ka pa rin naman siguro kung nandito ka ngayon. No? Kaya lang, hindi naman alam ng agency, ginamit ang pangalan ng agency para makapangulimbat ng malaking halaga sa mga OFWs. Ang gagawin nyo, para hindi madama yung agency, hindi magsara, pati nagkipagtransaksyon sa inyo sa loob, hindi makulong habang buhay, i-inform nyo yung inyong agency regarding sa inyo sa nangyari sa inyo sa labas. Bakit? Pag nahuli yung suspect, di ba? Lifetime imprisonment, no? Non-bailable offense. Ganon din, yung kausap mo sa loob ng agency, pati agency damay. Pwede magkaroon ng tinatawag na cancellation of license to operate. Kaya dapat, ingat, i-inform ang inyong agency. Pagdating sa labas naman sa may problema man, huwag pa rin po kalimutan ang inyong agency. I-inform pa rin ang inyong agency regarding sa mga pagbabago. Bakit? Mr. Sam, marami bang pagbabago doon? Marami na hindi mo alam mangyari sa'yo. Ang tanong, ready ka na ba? Kaya hindi madali ang pagiging buhay OFW. No? I-inform inyong agency. Sila ang tawagan, sila ang pakikiusapan. Hindi kahit sino-sino na narinig nyo dito sa Pilipinas na tumutulong kuno. Kasi bakit? Baka mamaya biglang nagsara ang agency, pinasara, ikaw kawawa ka na sa labas ka pa ng bansa, hindi ka pa nakauwi. Kasi ang may alam, ang agency, dumadaan kayo sa tamang proseso. I-inform ang agency, pakiusapan na maayos, bahala ang agency mag-solve sa problema nyo. No? Kasi bakit? Baka nakarating kahit kanino, hanggang hawak ng abogado, nagsara ng agency, natalo ka, sa reklamo mo, natalo ka pa, manalo o matalo, magbabayad ka sa abogado. Tama? May mga tips ako sa inyo na pag may problema, pwede kayong tumawag doon at siya ang tutulong sa inyo. Ang kagandahan, libre at lifetime ang serbisyo. No? Wala kang isipin na babayaran kasi siyempre, ikaw lang inaasahan ng pamilya. Tapos, hingi ka ng tulong. Isipin mo, bayad na naman ito doon. No? Baka may mag-Gcash naman ako ng libo-libo dito. No? Tapos, pamilya mo, mapigtuan pa. Sa number na yan, libre ang serbisyo. Yung 0948 093970 at 0963 513 540. Nakabi nyo. Yan po, yung number na yan, ma'am.